Bagamat walang direktang partisipasyon ng Amerika at China sa nangyayaring sigalot sa pagitan ng Cambodia at Thailand, ay tila sila ang nasisisi sa alitan ng dalawang magkapitbahay na bansa. Lumalabas na ang Cambodia ay kaalyado ng China dahil suportado ang militar nito ng milyong dolyaris mga kagamitan pandigma mula sa higanting bansa na dating tinaguriang sleeping giant. Matagal nang pinapalakas ng China ang ugnayang militar sa Cambodia mula sa pagbibigay ng training sa mga sundalong Cambodian sa mga akademya sa Beijing hanggang sa donasyong milyong dolyar halaga ng kagabitang pandigma. At nitong taon, mas lalong lumalim pa ito sa pamamagitan ng mga joint military exercises at intelligence sharing. Samantala, mula pa noong dekada 50, hindi matatawaran ang malalim na ugnayang militar ng Estados Unidos at Thailand sa ilalim ng mga kasunduang pangseguridad gaya ng Seattle at Treaty of Amity and Cooperation. Naging matatag ang kanilang alyansa sa rehiyong Timog Silangang Asya. Ang Thailand sa tinaguriang major na NATO ally ng Amerika, isang kalayuang nagbukas ng pinto sa military aid, joint training at intelligence cooperation. Nagkakaroon din ng military exercises na pinangungunahan ng Amerika na dinadaluhan ng daang mga sundalo ng Thailand. Daang sundalong Amerikano ang lumapag sa Tahit Naval Base, dala ang mga barkong pagdigma, drones at medical units, kasama nila ang mga sundalo ng Thai Armed Forces, pati na rin ang mga delegado mula sa ibang ASEAN nations. Dahil umano sa suporta ng dalawang mga mayayamang bansa ng China at Amerika sa pamamagitan ng mga pandigmang armas sa dalawang magkapitbahay na Cambodia at Thailand, ay lalong nagpapalakas ng loob sa kanila na lalaban sila ng palitan na mga bomba. Pinaniniwalaan na huhupa lamang ang alitan ng Cambodia at Thailand kung ang Amerika at China ang gagawa ng paraan na magkaroon ng ceasefire sa pagitan ng dalawang nilang sinusuportahang mga bansa. Sa pinakahuling report, sa palitan ng bomba ng Cambodia at Thailand ay umabot na sa mahigit 30 katao ang namatay at mahigit sa 100 ang nasugatan at libo-libong katao na rin ang naapektuhan at lumikas mula sa kanilang mga tinitirahan.